High-value individual arestado sa bayan ng Esperanza. Sokelco dumalo sa orientation session sa renewal na prangkisa sa Dasoreco. At ika-23 foundation anniversary at kauna-unang Sinugba Festival ng Purok Pag-asa sa Barangay San Pablo, lungsod ng Tacurong. Malaking tagumpay. Yan ang ulo ng mga balita sa Sultan Kudarat Headliners. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Hulyo 26, taon 2024. High-value individual arestado sa bayan ng Esperanza. Narito ang ulat. Huli ang isang individual matapos makumpiskahan ng mga iligal na droga sa ikinasangkoplan Camelyon ng PNP sa Purok Islam, Barangay Ala, bayan ng Esperanza, lalawigan ng Sultan Kudarat kahapon lamang, ika-24 ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Alexander De Pedro, hepe ng Esperanza Municipal Police Station, ang naarestong individual na si alias Ali, isang high-value individual at naninirahan sa naturang lugar. Ayon kay Police Major De Pedro, bandang ika-4 at 20 minuto ng hapon, nang magsagawa ng operasyon ang pinagsanib na puwersa ng Esperanza Municipal Police Station na siya ang lead unit kasamang SKPIU, DEU at 2nd SKPMFC ay nakumpiska sa tahanan nito ang 2 plastic sachet na hinihinalang shabu na may 4 na gramo na nagkakahalaga ng 27,200 piso, isang sling bag at lighter. Kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang nahuling individual. Ako ang inyong kaibigan, Apolinario Terdi Valencia, para sa Sultan Kudarat Headliners. Sokelco dumalo sa orientation session sa renewal na prangkisa sa Dasoreco. Narito ang ulat. Nitong umaga, dumalo ang mga empleyado ng Sokelco sa isang orientation of franchise renewal na isinagawa ng Legal Department ng National Electrification Administration. Ang nasabing orientasyon ay pinangunahan ng Davao del Sur Electric Cooperative Incorporated o Dasoreco na nilahukan ng Board of Directors, General Managers at Department Managers ng Electric Cooperative sa rehiyong 11 at 12 upang talakayin ang mga partikular na kinakailangan para sa aplikasyon ng pag-renew ng prangkisa, mga update sa kasalukuyang proseso ng aplikasyon at karagdagang impormasyon na may kaugnayan sa pag-renew ng prangkisa ng mga electric cooperative. Sinabi ni Attorney Rosan Rosero Lee, NEA Deputy Administrator for Legal Services, at Attorney Mayflor Abuedo, NEA Attorney 4, ay nagpakita ng maikling backgrounder ng aplikasyon at nagbigay liwanag sa listahan ng mga kinakailangan sa dokumentaryo para sa legislative franchise application. Dahil ang mga electric cooperative ay may maagang nag-expire na prangkisa, dapat na sila ay mag-apply para sa pagbibigay ng bagong prangkisa sa pamamagitan ng paghahain ng panukalang batas sa House of Representatives. Sinabi ni Engineer Jomar G. Sevillano, OIC General Manager, ay nagtakda na ng kanyang action plan upang lumikha ng isang technical working group upang magtrabaho at maproseso ang aplikasyon. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Sultan Kudarat
Headliners. Para sa uling balita, ika-23 Foundation Anniversary at kauna-unang Sinugba Festival ng Purok Pag-asa sa Barangay San Pablo, lungsod ng Tacurong. Malaking tagumpay. Narito ang ulat. Naging matagumpay ang ika-23 Foundation Anniversary at kauna-unang Sinugba Festival ng Purok Pag-asa na bahagi ng Barangay San Pablo dito sa lungsod ng Tacurong, na kung saan nagtapos ang kanilang 6 na araw na pagdiriwang kahapon, ika-25 ng Hulyo taong kasalukuyan. Sa umaga, ginanap ang Foundation Mass na dinaluhan ng mga naninirahan sa Purok na dumalo rin si Barangay San Pablo, punong barangay Jesse Rivera Sr. at ilang barangay kagawad at pinuno ng Purok. Pagsapit ng tanghali, sinimulan ng husgahan ng ginawang booth ng mga naninirahan, tampok ang mga sinugbang pagkain tulad ng isda, karne ng baboy, gulay at iba pa. Sa nangyaring aktibidad, panalo ang booth ng Orange Gryffindor. Sa gabi, ginanap naman ang pinakahihintay na lahat ng koronasyon, ang Miss Pag-asa 2024. Tinanghal na Miss Purok Pag-asa 2024 si Vanessa Servas Cordesa ng Yellow Hufflepuff na nag-uwi rin ito ng mga minor awards tulad ng Best in Evening Gown, Best in Advocacy, Best in Production Number at Miss Photogenic. Miss Purok Pag-asa Tourism naman si Karen Bautista ng Red Hydra na nag-uwi ng mga minor awards tulad ng Best in Q&A, Best in Casual Attire at Best in Play Suit. Tinanghal naman ng Miss Purok Pag-asa Culture and Arts si Ana May Diaz ng Blue Ravenclaw. Inuwi rin nito ang mga minor awards na Best in Talent at Miss Congeniality. Miss Purok Pag-asa First Runner-up si Raisa Gumayaw ng Green Slytherin na nag-uwi rin ito ng minor awards na Miss Social Media Star. At Miss Purok Pag-asa Second Runner-up naman si Jelica Pulgar ng Orange Gryffindor. Kasabay ng koronasyon, ang parapol na ang mga nabunutan ay nag-uwi ng grocery items, electric fan at isang single motor. Nagtapos ang pagdiriwang sa isang disco party na nagsaya ang lahat sa tagumpay. Ang Purok Pag-asa ay pinamumunuan ni Ginoong Jonathan Contawe at ang Sangguniang Kabataan sa Purok Pag-asa ay pinamumunuan ni John Lero. At ito ay bahagi ng Barangay San Pablo na pinamumunuan ni Punong Barangay Jesse Rivera Sr. Ang tema sa ngayong pagdiriwang ay Katahom, Kasadya, Purok Pag-asa. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Gardi Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Atin ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman. Balitang walang kinakampihan. Balitang totoo. Balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.